o yung mahirap, pangit o maganda. Diba? Lahat tayo dito, ano man ang katatayuan natin sa buhay natin, ang higit na lagi natin pinagpaparoonan at higit yung higit na mabuti, mas maganda at maayos. At alam niyo mga kapatid, sinabi natin ang sabi, tayo bilang mga tao, sa paglalangis natin makakit from the best for good for us, we are really longing for the corporateness, the corporate good. Kaya nga ang tawag ko, minsan nagawan si Aquino, sa nilalais ng puso natin na nilalais natin makamit na mabuti ay sumo. Mga mo, kung suma na lang, sumo, ordo. At alam mo yung sabihin ng sumo, ordo, ito sa Latin word, which means ultimate good. Sumo, ultimate, pinaka, ordo, mabuti. Hinahanap natin ang pinaka-makabubuti para sa atin. At alam nyo, minamahal ng mga kapatid, katulad ng narinig natin sa unang pagbasa, sa aklat ng karunungan, pinapipili ng Diyos si Solomon. Hinihintay siya ng pagkakataon kung ano man ang dapat nang hihingin sa buhay. At ang hihingin si Solomon ay hindi mahabang buhay, kayamanan, karakyaan, o kapangyarihan. Anong hihingin si Solomon? Karunungan. Sabi nga, karunungan, wise, no? Pagkaroon ng higit na kaalaman na mas mapili, masuri, ito ang bagay na ito ay nararapat. Kasi sa maraming pagpipilian natin sa buhay natin, pakamanin lang tayo. Akala natin sa mindset, yung pala kwet lang ng baso. Akala mo ito, yung pala ay sansyo. At ganun dito sa buhay, kailangan natin magkaroon ng karunungan para matulungan natin higit ang higit na mabuti. Alam mo, pinakamahirap sa lahat. Hindi lang sa harapan mo ang parehas na mabuti. Pero kailangan matulungan mo higit ano ang mas mabuti sa dalawang bagay na ito. Kaya naman papasok ang tao mayroong karunungan kapag kaya niyang tignan, malalisin at higit na mapili. Pinakamabuti ay paharap siya sa iba pang mga bagay na higit na mabuti.